Good morning po sa inyo mga kababayan. Pag-usapan naman natin ngayon, ito pong motion for reconsideration na i-file na nga po ni na Speaker Martin Romualdez kanina. So, naalala ko lang, nung nakarang araw, hindi ho ba may nag-file din ng motion for reconsideration? Galing naman po ito sa grupo na isa sa mga naunang nag-file ng impeachment complaint. Kaya lang po, yun po ay pangbasura. Ako na po mismo nagsasabi sa inyo, bakit po pangbasura yung naunang motion for reconsideration na final nila. Okay? Kasi po, wala po silang legal personality. Bakit? Dahil yung kanilang impeachment, hindi po Korte Suprema ang nagbasura. Okay? Hindi po nakarating ng Korte Suprema yon. Ang dapat nag-MR sila noon pa sa House of Representatives kasi yun ang nag-archive ng kanilang impeachment complaint. Diba? Yun ang mahirap sa ibang mga grupo masyadong bida-bida. Kaya tuloy nagka-problema. Dapat hinintay nila ang House of Representatives na mag-file ng kanilang impeachment complaint. Ang nangyari po, yung mga grupo-grupo, 'di ba, na anti-Sara, lang sariling interest yung kanilang inuna, nauna nag-file yung mga tatlong grupo ng impeachment complaints. 'Di ba dapat kinakausap nila, nag-uusap sila na, teka, ano ipa-file nyo? 'Di ba yung tatlong grupo nag-usap na rin. Tapos sila nagtanong na rin doon sa sa Kongreso kung may pa-file ba kayo. Magkatulungan para isa lang, wala, problema tuloy. Nakahanap tuloy ng butas, 'di ba? Sina Chis Escudero at saka ang Korte Suprema. So lalo pang tumatagal ngayon, 'di ba? So eto nga po, na-file na nila yung motion for reconsideration kanina. To the Constitution in defense of institutional balance. Grabe, no? Si SMR, kahit anong panira dito, pag nagsalita, akala mo si PBBM fluent na fluent, diretsong-diretso Diba? Hindi katulad nung iba, putik, may binabasa ng prompter, bokya pa rin. Ito kahit na walang, dito sa time part na to, may prompter dito yan, si SMR. Pero kahit naman po talaga sa daanan, matanong mo to, diba? Mano-nosebleed ka na lang, fluent sa English. Yun nga lang, utal-utal sa Tagalog, pareho ni PBBM. Si Sara kaya? May panibagong itok-itok si Sara, di ba? Na kumakalat yung interview niya ron sa sa RT TV. And in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That's correct. Diba? Sa kanila nagpa-file. Meron tayong 3 modes of filing or initiating an impeachment. Diba? So dun sa 3 modes of initiating impeachment, yung una nito, kahit na sinong mamamayang Pilipino. As long as mamamayang Pilipino, not necessarily ikaw ay taxpayer. Diba? Meron kang verified complaint, mag-file ka niyan sa House of Representatives. Or, kahit sinong miyembro ng Kongreso sa kasalukuyan, mag-file ng impeachment complaint. Diba? Tapos kailangan ng endorsement ng isa o dalawa, or at least one, members of the House of Representatives. Pero hindi pa ho yun ang nangangahulugan na initiated na or triggered na ang impeachment 1-year bar rule. Because base po dun sa umiiral na patakaran o umiiral po base sa jurisdiction ng Francisco K. saka yung Gutierrez, kapag maituturing daw pong yan ay initiated, pag na-i-refer na yan sa proper committee, which is the Justice Committee ng Kongreso. Diba? Yun ang pinagbasihan po nila. Pero,
Yun pong third mode of filing or initiating an impeachment, meron po itong dalawang option. Okay? Mamaya, papaliwanag ko. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. That's right. Yet, in GR number 278353, okay, not shared. Ibig sabihin po nito, hindi po kabilang ang Korte Suprema sa proseso ng impeachment. 'Di ba? Hindi kabilang. Paano lang po makakapanghimasok ang Korte Suprema dito? Titignan lang po ng Korte Suprema kung nagkaroon ng pang-aabuso sa kapangyarihan. 'Di ba? Sa kanilang prerogative. Pero yan po ay mangyayari po yan pagtapos na po ng impeachment. Kasi ang epekto lang po ng magagawa ng Korte Suprema ay makastigo yung umabuso and then mag-suggest o magbigay ng compensation like what happened dun sa post-corona impeachment. Hindi ba nagreklamo yung asawa, nagpetition yung asawa ni Corona, ni Justice Corona? Anong nangyari doon? Dahil nakita ng Korte Suprema ang pang-aabuso sa bahagi nitong mga bayarang senador o nung panahon ni Pinoy, na pinangunahan pa ni Pinoy yung impeachment ni ni Corona. Anong ginawa ron? Yun pong forfeited benefits niya ni Corona ay ni-reinstate ng korte at ibinigay po doon sa byuda. Ganun lang po yung magagawa ng Korte Suprema na panghihimasok dyan. Tapos yung nakita nila ng mga flaws, diba? Dapat po doon, pwede na po silang after that, maglabas sila ng tinatawag ko nga na IRR, like. Parang IRR, katulad po ng nilabas nila ngayon, na sinabi nila, dapat ganito, dapat ganyan, ganito yung requirements. Diba? Marami silang binago. Dapat pagkatapos ng isang proseso, doon po yan ilalabas. Hindi yung maglalabas kayo ng merong retroactive effect. Ilabag po sa Constitution yun. Yung may retroactive effect. Lumilitaw pala, invalid yung impeachment kay ERAP. Kasi ganito yung nangyari kay ERAP eh. Fast track or railroaded impeachment. Which is constitutional po yung railroaded impeachment. Di ba? So, hindi po, tama yung sinabi niya, it is not shared. Ang initiation ng impeachment sa kanila lang po talaga. Kanila pinafile, pwede silang magsampa, di ba? Isang miyembro o kaya naman 1/3 ang magsampa ng impeachment. Mas mabilisan. Hindi kailangan ang referral sa Justice Committee. Hindi kailangan ng endorsement ng miyembro ng korte, ng Kongreso kasi sila na yun eh. 1/3 na yung bumoboto ron. The Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts. Misreading of facts talaga. Kaya nga ang tanong nabasa ba ng Korte Suprema habang sila ay naka-break yung reply nung July 17 ng House of Representatives dun sa mga tanong nila? Napakaikli lang po no. Nabasa ko na yung tanong, yung mga sagot doon ni nakapangalan yun kay Reginald Velasco. Isinabit dun sa Kongreso. Ano nakalagay roon? Compliance of the HOR. And a retroactive imposition of the new rules. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier 3 complaints. That's correct. Kaya nga po dito lang sa chronological order of events, 'di ba? Kung sasakyan natin yung sinabi ng Korte Suprema na nagkaroon ng initiation doon sa first impeachment complaint that can be, tsaka yung tatlo that can be considered as one filing na. And that triggers the day 1. So ibig sabihin po nito, February 5 din po nang natitrigger ang 1-year bar rule. Pero ang nag-trigger daw po yung 3 impeachment. Kasi that can be considered as one filing Yung referral, pwedeng 3 i-refer ng sabay, titrigger yung 3 yon ng
ng ano ng 1-year bar rule. Now, kung susundan po naman natin itong sinasabi ng Korte Suprema, mali pa rin po talaga sila. Sapagkat ito po, nauna itong pag-initiate nila, noong umaga pa lang nagkaroon ng caucus, pinaliwanag sa mga miyembro, hindi po kinakailangan ang confirmation na naintindihan mo. Kung bobo ka, wala pong magagawa ang mundo. Kung tatanga-tanga yung kongresistang pumirma, kung ganid yung kongresistang pumirma na ang laman ng utak ay puro pondo, hindi po ito problema. 'Di ba? Kasi meron pong presumption of regularity na tinatawag. Yan po ay matagal na rin naman na pong yung prinsipyo na yan na iginagalang ng Korte Suprema yan. Katulad na rin ng pagka mayroong mga irregularity sa pagkakapasa ng isang panukalang batas. Ang sabi nila sa isang desisyon, I forgot the GR number. Kasi nangyari noon yan, yung motion hindi pinakinggan. Talagang nilaro yung parliamentary procedure para maisabatas yung kanilang gusto. Alam nyo naman dyan, majority wins, di ba? So, in-undermine nila yung karapatan ng minority, which is paglabag po yan sa sa parliamentary rules and procedures. Excuse me. Anong nangyari doon? Napukpok yung gavel. Ang sabi ho ng Korte Suprema nung inapilayan ng kongresista, hindi kami pumapayag na ang aming tanggapan ay gawin ninyong rebound o rematch ring or rematch venue dahil kayo ay natalo sa inyong sariling proseso. Meron kayong sets of rules. You can even amend a certain law. Kasi napirmahan ng presidente, nakarating ng Senado, naging batas. Pero ang sabi sa pirmahan ng presidente, naging batas. Ang sabi ng Korte Suprema doon, pwede nyong amyendahan yan. Pwede kayo mag-propose ng amendment. Hindi dito ang proper venue. Kahit nang sabihin natin merong pang-aabuso sa inyong discretion, meron kayong sets of rules. Ireklamo nyo yung umabuso. You have ethics committee para matanggal. But not in this case. Talagang totally pinanghimasukan ng Korte Suprema. Nabaliwala dito yung principle of regularity. Ito, kaya po JDB, na naman yung mga nagmamagaling na pabida-bida, parang kung sino-sinong ang maunang mag-file, yun ang matatapang at matatalino. Tama po, yun ang problema eh. Iisa lang naman ang layunin. They have to learn the past lessons. That's right. Eh ngayon nagpauna na naman. Mabuti na lang yung pag-file ng MR, wala pong technicalities doon. Sila lang ang walang, titignan lang doon, meron ba kayong kausapin kami? Di ba? So mababasura po yun sa mga aktivistang grupo. Magwawala na naman itong mga komunista na to. Nasabihin nabayaran na naman po ng gobyerno yung Korte Suprema dahil sila binasura. Kaya po ipinapauna ko na pag sila binasura, it is because they have no legal personality. Okay? Para mag-MR. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. That's right. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. Okay, so napansin nyo rito pumuputi yung letra. Verified complaint po yung ginamit nila. At least one-third of all members of the House. 215 nga po yung pumirma. Lagpas pa sa one-third yung pumirma. May pahabol pa ho yan. Kaya naging 240 yan. Okay? Ngayon, ang sinasabi po ng Korte Suprema, dito, hinanap po nila rito yung pagkakataon na mapasagot si Sara. Usually po, narinig ko rin ang paliwanag ni Sal Panelo dyan. Diba? Shoutout kay Eugene RN. Happy birthday sa'yo. And then advance happy birthday sa nanay mo. Grabe, August 9. Diba? At sa 23 kay Paulo at September 1 kay Hides. O yun, so nabati ko na agad-agad. Thank you. Okay, ngayon dito, balikan natin ito. Ito po, napansin nyo sana, verified complaint or resolution of impeachment.
Yung sinasabi po ng Korte Suprema na dapat ay nagkaroon ng pagkakataon na mapasagot si Sara Duterte. Valid naman po yun eh. At yun po ay nararapat under po ng Bill of Rights ng 1987 Constitution. Okay? That is, if the option used by Congress is resolution of impeachment. Because yung resolution po, manggagaling yan dapat sa Justice Committee. It's a long process. Hindi po ito magiging fast track. Okay? Oh. So yung resolution of impeachment na yon, yun po ngayon, halimbawa sa resolution of impeachment, meron na silang nakalagay na resolution doon na sinasabi nila na dapat si Sara ay ma-impeach. Yun na yung resolution, blah blah blah. So ngayon ng plenary, pagbobotohan nila ito ng 1/3 bilang pagsang-ayon na lamang. Ang nadagdag po doon sa proseso, pinasagot. Kasi pag nasa committee, hindi po magsasagutan eh. Papatawag lang yung respondents, diba, para sumagot. Papadalhan ng kopya para sumagot. Pag na-receive nila yung sagot, titignan nila ngayon, titimbangin nila. Parang sa korte lang rin, sa piskalya, may probable cause ba? O, kung sa tingin nila meron, pagbobotohan nila ito, at pag pabor yung boto nila, then uusad po yan, aakyat sa plenary para sa consideration ng plenaryo. But in this case, sinasabi nga, at least 1/3. Ang problema po, hindi po yung second ang ginamit eh. Ang ginamit po nila is the verified complaint. Magkaiba po yung or. Hindi po ginamit ng and dyan. Okay, or ang nakalagay. Yun ang ginamit nila na siya naman pong pinirmahan ng mahigit sa 1/3 na miyembro ng kabuuan ng Kongreso. That is exactly what the House did. Tama, di ba? Thank you, SMR. The court also said the Vice President was denied due process because she was not furnished a copy or given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. That's correct. Wala naman talaga eh. Tignan nyo ha, etong nandito. Ito mismo yung Article 11, Section 2, Subsection number 4. Sa bandang ibaba, di ba? Ang sabi dito ha, yun daw pong verified complaint, siya rin na daw po yung bubuo ng articles of impeachment. So, wala ka na pong isusulat, wala ka nang i-rewrite. Yung pirmadong articles of impeachment, yung pinaka-complaint affidavit, kumbaga, ito na po, yung verified complaint, I mean, na pirmado na ng mahigit sa 1/3, 215 with pahabol ng mga miyembro ng Kongreso, ito na po yung automatic na magiging articles of impeachment. Tapos, itatransmit yan sa Senado. Pagkatapos pong yan ay, number 1, akusahan, sabihin ni Martin Romualdez na inaakusahan ko ang pangalawang Pangulo or I impeach the Vice President. Tapos dito, ang gagawin nito, isasubmit nila yan, may pirmahan na, sasubmit nila yan dyan po sa Secretary General kay Velasco. And that triggers the day 1. Nauna po yun. Nauna yun eh. Tapos nung tinatransmit na po sa Senado, yung articles of impeachment, since na-trigger na yung day 1, okay, yung day 1 na-trigger na, maya-maya ho, nag-live po ang House of Representatives. It's like parang special session nila yon. No, hindi naman special session na literal ha, kasi maikli lang eh. Doon lang po nila sinasabi na ina-archive nila yung 3 na unang impeachment complaint. Oh. Ganun po kalinaw paano trigger ng House of Representatives ang 1-year bar rule. Sinilip na butas po sa kanila. Bakit hindi agad-agad ito iniakyat sa speaker? Wala namang nakalagay roon na gaano kabilis yung time frame. Ang importante within, 'di ba, 10 session days. Ang session day po, it comprises by multiple days. At sinabi rin niya ni Leonen, walang problema sa 10 session day, pasok sila sa banga. Pero humanap sila ng butas.
bakit hindi daw, 'di ba? Dapat daw agad-agad iniakyat. Yun nga ano yun na nga mismong yung ang butas na hinanap nila wala ngang basis eh. Kung gaano kahaba yung time frame eh, 'di ba? At eto nga po tinatawag ang impeachment na sui generis. Ibig sabihin po unique on its own. Unique to, may sariling diskarte ito, may sariling batas ito, may sariling patakaran, sariling rules ang impeachment. Kasi this is a political process. Although partly ay judicial din. Pero hindi nangangahulugan na kontrolado na ninyo lahat ng galaw ng impeachment. My God, Supreme Court. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. That's correct. 'Di ba? Kasi nga po rito sa Constitution nawala dito sa option ng verified complaint. Ito po yung literal talaga na fast track. Ito ba ay bawal? Hindi po. Ito ba ay unconstitutional? Hindi. Bakit? Nakasulat sa Constitution, merong verified complaint na pinafinail ng 1/3 ng mga miyembro ng Kongreso, yung kanilang verified complaint. Ito na rin yung magiging articles of impeachment, isubmit doon sa Secretary General para matrigger ang day 1 ng 1-year bar rule, transmit doon sa Senate. Makarating man ho o hindi pa si Reginald Velasco sa Senado ng transmittal, at yan po ay immaterial sapagkat ang nagtitrigger po yung pag-submit po sa kanya. O hindi niya po yan hinatid agad, hinatid niya kinabukasan, kung may session pa ang Senado, hindi pa rin po problema yon kasi na-trigger na ang submission. 'Di ba? Kaya nga pagkatapos ng maibigay sa kanya, saka po nila yan in-archive yung tatlo. Kaya kung sasabihin ng Korte Suprema, meron kayong further action from filing, endorsement ng member ng Kongreso, tapos nagkaroon kayo kasi meron ako nabasa diyan sa isang GR sa Francisco yata Gutierrez, coupled with congressional action. Ang sinasabi roon na pwede nilang sabihin, consider, yung pag-archive ninyo, that is considered as congressional or coupled with congressional action. Ang labo pa rin kasi nga na-late yung pag-archive. 'Di ba? Pinalilitaw po kasi ng Korte Suprema na yung pag-refer sa Justice Committee ay kapareho din ng pag-archive since this is a further action of the House of Representatives. Pero yun pong pag-refer sa Justice Committee, ang purpose nun ay to move forward the impeachment process. Yung pag-archive is to end. 'Di ba? Na hindi nga makapasok dun sa proseso. Magkaiba. Kaya talagang sablay ang Korte Suprema rito. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. That's right. Let me say this with candor. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. Warning na to sa inyo mga members ng Korte Suprema. Yung 13 ho dyan, no, na mga nag-participate. Nako, warning ito sa inyo. Loko rin to si SMR. Banggitin ba naman talaga na katulad ng presidente, ng vice president, 'di ba? Kayo man mga miyembro ng Korte Suprema, impeachable officers din kayo. And that is correct. 'Di ba? When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. Totoo po yun. Kasi dun sa ginawa ng Korte Suprema, let me show you this, mga kapatid. Ang ginawa po nila, naglabas sila ng papaanong mapoprotektahan ang kanilang mga sarili. Teka Asan na yun? Eto po.
Teka, alisin muna natin to. Hey! Ayan. Tingnan nyo, sabi rito ha nila. For them, eto, sinasabi rito, the violations charged should be sufficiently grave as to be a violation of the definition of public trust in the Article 11, Section 1 of the Constitution. Kapag presidente po at vice president, isa lang ang kasong pwedeng isampa. Okay, betrayal of public trust na lang daw. At silang mga miyembro daw po ng Korte Suprema, ang pwede na lamang daw po pwede na lang daw pong isampalaban sa kanila, nandyan rin po nakalagay. Pero ito, pansinin nyo. For the members of the Supreme Court, the members of Constitutional Commissions, and the Ombudsman, violation charge, ay teka ha. Yung pa pala yung naalis ko. Teka. Meron silang binabanggit dyan eh. Ang sinasabi ng Korte Suprema ay hindi raw po, yung mga members of the judiciary ay hindi raw po maaaring papanagutin no sa dito sa mga bagay na may kinalaman diyan sa kanilang desisyon tungkol sa impeachment. Ibig sabihin, yung kung sila man po ay nagkamali, hindi po sila po pwedeng ma-impeach. So ibig sabihin po niyan, nagbibigay sila ng room for dispute, pwedeng mag-MR. Kasi hindi naman talaga absolute na kapag sila nagdesisyon, ito po ay automatically na final and executory. Ano sila, mga Diyos ng hustisya? Diba? Pagka ganun, wala na pong demokrasya ang umiiral. Wala na hong due process. Dapat may due process din sila dyan po sa House of Representatives dahil ito po yung may karapatan dyan po sa impeachment. Oh, 'di ba? Mali sila doon eh. Sayang yung pa yung na-delete ko kanina. Madali ako eh. Pero yun po yung sinasabi doon, ng karugtong dyan sa desisyon na yan, ay hindi raw po sila maaaring papanagutin. Abay, ibang klase rin naman talaga, ano ho? Yung mga miyembro ng Korte Suprema. Ngayon, tingnan nyo to ha. Dito ho sa may third mode of action, balikan ko lang. Ito po yung binabanggit doon sa isang previously decided case. Sabi rito, doon daw po sa third mode of action, third mode of initiating impeachment, sabi rito, yan o, Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng Constitution would no longer require such referral. Saan? Justice Committee. The verified complaint or resolution shall already constitute the articles of impeachment. Ang linaw po nito. Hindi na po ito inintindi ng Korte Suprema. Di ba? Yung karugtong ho nito, mapuntahan nyo sa Supreme Court yan, makikita nyo dyan nakalagay yon na hindi sila maaaring panagutin o they cannot be held answerable, sabi ng Korte Suprema doon. So yeah, that's correct. Nagigi po silang diktador ang Korte Suprema natin. How checks and balances work. That is correct, di ba? Wala na pagkaganyang final and executory yung decision nyo, wala nang check and balance doon. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. That's correct. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken the democracy, it is to strengthen it. We speak now not because it is easy, but because it is necessary. The House will not bow in silence. That's correct. The House will not bow in silence. Yan ang gusto kong pinakalinya rito eh. Diba? Ito. My only worry about the motion for reconsideration filed baka by any chance i-declare itong moot and academic. Sasabihin ng Supreme Court na the legal dispute has lost its practical significance or relevance already at mag-file na lang kayo.
Ito na lang ang nakikita kong isasagot ng Supreme Court. Hindi na nila pwedeng i-justify yung one-year rules law na galing sa galing ng explanation ngayon ni House Speaker Romualdez. Simpleng-simple nga lang yung pinaliwanag, di ba? Tama kayo ron. At saka meron tayong tinatawag po na principle of, ano nga yun, yung act na yun, nakalimutan ko na naman yung term doon, na kung saan po, kapag ang isang batas na umiral, no, ay kalaunan idineklarang unconstitutional. 'Di ba? Please paki-comment po 'yon. Na previously na content ko 'yan eh. Yung principle na 'yan. Merong act yung huli doon. Ngayon, ibig sabihin po, dapat pairalin po 'yon ng Senado. At ng ng Senate natin, ituloy yung impeachment. 'Di ba? Dahil po, yun pong aksyon na ginawa ng House of Representatives, binase nila ito dun sa umiiral na previous decision ng Korte Suprema. Sabi ko nga sa inyo, yung mga previous decided cases ay nagiging bahagi po ng batas kung saan, parang ano na rin, parang batas o pinakagabay nila sa pagdedesisyon. Ganun po yung purpose noon. Ang problema, etong ating, ay nako. Pero mabuti na lang din, ang House of Representatives nga po ay nagsampa na ng motion for reconsideration. That's correct. Thank you, Mig Stocks, yung Doctrine of Operative Facts. Diba? Dapat pairalin po nila yan. Tsaka dahil nandun yung good faith. Diba? Mababaliwala eh. At saka yung principle of regularity. Kung naglabas ng ganyang klaseng mga guidelines ang Korte Suprema, wala naman pong tumututol na ito po'y ipatupad eh. Ang mga angal lang nila, masyado yung pinabigat yung requirements. 'Di ba? Para doon sa para sa akin hindi naman po naging mabigat yung requirements. Mabuti nga nalinaw. Ang problema lang, ginamit pa nila kasi yon na para lang masabing unconstitutional itong articles of impeachment. Standard nila yon. 'Di ba? Ganito lang kasimple yan. Hindi tama na tawaging kuya ang bunso. O i-considerang kuya ang bunso. 'Di ba? Sabi ni Marian Solis, Supreme Court, do you need to respect them? They don't know what they're doing. They are not qualified to stay there. They need to be out. Manghuhula lang sila, which is wrong. Diba? And hello po, magandang gabi, Lady Jor. Kapag naging moot na yung mangyayari, sigurado ang Senate mawawasak at mababash ulit. Yeah, that's correct. Diba? Nakikita ko nga ginawa rito na kalokohan nila eh. Para hindi madumog ang Senado since ang mga Pilipino nirerespeto nila yung batas. Diba? Law-abiding citizen tayo. So pinaubaya na yung basura ng impeachment sa Korte Suprema. Nakapagtataka naman po kasi. Dati pa dapat nasa 19th Congress pa lang, nagsalita na ang Korte Suprema because this matter is really urgent. Diba? Pero bakit po yung 96 pages nila, napakaikli pa nga niyan kung tutuusin. Diba? Inabot po ng 4 na buwan. Makatapos ang ilang araw, diba? 17 nag-reply, ang July 17 nag-reply ang House of Representatives, 17. So 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, just 8 days. Diba? Nakabuo na sila ng mga ganong-ganong klaseng argumento nila na para mapalitaw lang na unconstitutional yung articles of impeachment, 'di ba? In order for them to defeat the previously decided matters, yung Francisco, para mapalitaw na hindi lang ang gusto nilang palitawin dito, hindi lang yung referral sa Justice Committee, kung hindi further
House of Representatives action. Eh pagka ganun po, maaabuso yun. Di ba? Maaabuso. Di ba pwede nang may privilege speech o tungkol doon. Tapos i-refer yan sa ibang committee. Eh di sasabihin nyo na trigger na yung 1-year ban rule. Kasi katulad ng isang kay Justice Lopez na nabasa ko na kanyang concurring opinion, binabanggit niya yon na nagkaroon ng further action ang House of Representatives kasi nag-privilege speech kung na nagkakamali November si Manuel, yung taga-Akbayan Party List, di ba? Si Akla. Ang nangyari, yung articles of, yung verified complaints sa 3, lahat po yun ay ni-refer tawag dito, not November, parang lang, kasi December yun eh. So, parang January, na-refer yun sa Committee on Rules. Yun, doon ni-refer, pero wala nang further action. So yun ang gusto nilang palitawin sa paliwanag nito ni Lopez. Nangyari naman. Ay nako, kailan pa na yung Committee on Rules ay naging proper committee, eh maliwanag sa mga 'di ba dating desisyon na Justice Committee ang dapat padalhan. Okay.